Yo guys, pag-usapan natin ngayon itong commercial ng RC Cola. So siguro napanood na ninyo ito, at para dun sa mga hindi pa nakakapanood, search nyo lang ito sa Google or YouTube, yung RC Cola commercial. Ay syempre makita na naman ninyo ito na meron ditong babae na naka-green, at yan po yung commercial na pinag-uusapan natin ngayon. So meron dito tayong babasahin at saka tayo magbigay ng reaction dito. Pero syempre bago ang lahat ng yan ay click the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos nating parating. So yun na nga, let's go! So yun na nga mga tol, gaya na sabi ko kanina, kung hindi ninyo napanood yung commercial ng RC Cola na to, ay i-search na lang ninyo commercial ng RC Cola. Marunong naman siguro tayo mag-search nyan, at sa YouTube siguro mas maganda para makita ninyo yung full video. At sa video na yun na makikita ninyo, hindi lang natin ma-play ngayon kasi baka mamaya copyright. So okay na siguro yung picture, kayo na lang ang bahalang tumingin. So sa video na yun, yung commercial nila ay parang ginaya doon sa, kung daw nagkakamali ginaya sa pelikula ni Nora Honor na Walang Himala. Ganon, parang ganon yun eh. Daw nagkakamali correct nyo ako. Comment down below na lang kung ano ba yung parang ginagaya nito. Well anyway, ay dun sa kwento ng commercial ay ito si ate ay parang tumutulong siya sa mga tao, at without knowing na yung dala-dala niyang RC Cola yung parang nagiging nakakatulong. Kumbaga yun yung nagiging instrumento niya, nagagamit niya. Yun yung style ng palabas, no? Parang ang witty-witty naman ang dating. Pero anyway, yun na nga, at dumating sa pinadulo, ang dami ng tao sa kanyang pumaligid at humihingi ng tulong sa kanya, nagkakagulo na sila, ang dami na talaga. Ay sinabi niya na, nalimutan ko na no, yung sinabi na exact word, pero parang ang sinabi ay walang himala, parang wala sa kapangyarihan o something, ang meron lang siya ay yung RC Cola. So ganun yung kwento. Pero dito no, sa post dito may nakalagay dito, sabi, ako lang ba ang nakornihan sa bagong commercial ng RC Cola? Sa totoo lang hindi ako natawa, nag-cringe pa nga ako. The best pa rin yung previous commercials nila, lalo na yung balutin mo ako. So yan guys, so ba makikita natin dito, sabi sa mga comment no, sabi ay it's not corny at all. In fact, na cinematography, ako ay saludo. Kuha yung era kung kailan ang period na ito. So ako rin naman, napansin ko talaga yung pagkakagawa parang galing sa lumang palabas. So kayo, anong masasabi ninyo kung napanood na ninyo? Sim, ang galing, pati yung costumes and production design, pati sound effects and background music. So may mga supporter naman yung RC Cola. Nasagot ng isa, baka di niya pa napanood yung Himala kaya puro ngaw-ngaw. So tingin ko parang yun nga yung ginagaya nung kay Nora Honor. Marami naman, halos parang majority ay wala naman sinasabi. At sinabi naman dito ng isa, your feelings are valid, but mind that what you feel does not represent the whole feeling of other people. I even shared it on my timeline. Witty mga pasabog ng RC when it comes to ads nila, and we have to give them that. Ganyan kapag kulang sa creativity, nauunawaan ko ang iyong kahinaan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya dito, no? Comment down below. Yung group na to ay Becky's of pageantry. Ay, hindi ako naka-join dito at puro sa mga Becky ba to? So isa siyang group, dun siya na post, no? Anyway, balik tayo sa konteksto natin. Ito nga yung commercial ng RC Cola. Ikaw ba, ano bang masasabi mo sa ganitong commercial? Dapat ba na sabihin mo na ikaw ay nakokornihan sa RC Cola commercial at ipopost mo sa isang group at sasabihin mo na hindi ako natawa, na cringe pa daw siya, mas gusto pa daw niya yung dating commercial? So ikaw, ano bang masasabi mo dito, no? Parang legit naman yung kanyang reaction, na hindi naman siya kumbaga taga-banat lang o parang gusto lang banat sirain yung RC Cola. Parang hindi naman siya ganun, kasi may sinabi naman siya sa dulo na gusto pa niya yung commercial nila na ang
yung ginawa ay yung balutin mo ako. So ano ba ang masasabi ninyo sa comment sa comment ni Kuya? Ito ba'y ayos lang ba? Freedom of expression? O syempre maganda rin naman nagkakaroon ng kalayaan sa ganitong mga bagay, nagkakaroon ng discussion. Sabi nga kapag may diskusyon, mayroong labanan ng mga ideya, ng mga kaisipan, ng mga kung ano-ano pang ideology, ay lumalabas yung matimbang, napapatunayan kung ano yung mas tama. So para sa akin, naniniwala ako na maganda talaga yon na mayroong pagpapalitan ng kaisipan, mayroong diskusyon. So hindi natin pwedeng awatin si Kuya na sabihin wag siya mag-comment ng ganyan. Reaction niya yan, may kalayaan siya at actually inaalaw sa group. So siguro kung meron ka sasabing against sa kanya, ay pwede ka rin mag-comment dito sa post niya or mag-comment ka sa video na to. Pag-usapan natin yan kung ano bang masasabi mo sa post ni Kuya. Pero sabi nga ay kung walang ganitong mga bagay, no, kung walang magko-question, walang magtatanong, walang magiging kritiko, magki-criticize ng gawa, ay magiging bias. At may epekto yun sa integridad o tinatawag natin na credibility ng isang kumpanya, isang bagay. Pag walang nagsasabi na ito ay dapat i-improve, o mas maganda yung ganito, mas maganda yung ganyan, walang suggestion, walang anything, ay magiging iba. At ito ay ayon sa paniniwala ko, para sa akin, hindi rin magiging maganda kung wala ng dalawang bahagi o wala ng left and right na pipiliin yung tao. Kailangan merong magiging matimbang na kaisipan. So kayo, tingin mo totoo ba yung sinabi niya na mas maganda pa yung commercial nila noon kaysa dyan? Sinasabi ng marami dito ay maganda naman, believe sila. Actually ay inaano nga nila, no? Kino-comment nila yung pagkakagawa, yung production, paano nila ginawa, no? Yung cinematography at kung ano pa man, anything. Hindi tayo eksperto dyan, pero for me, para sa akin, ay at least kinaya man nila yan o hinalin tulad nila, may touch of past o yung sabi nga yung pelikula na luma noon, may mababanaag ka na estilo ng pagde-deliver ng commercial. Ay naniniwala ko ay isa ito sa panahon ngayon na matatawag nating originality na rin, diba? Kasi sa panahon ngayon, pabaguhan na ng pa-high-tech na or pakandahan, kumbaga pakabugan na ng pagkakagawa, palinawan, pa-HD-han. Pero ito, malinaw naman, HD naman, no? Kaya lang, yung style, hinugot sa nakaraan. So, para sa akin, it's kind of unique pa rin. Pero dahil nagkakaroon ng mga diskusyon dito, masasabi natin na kapag may ganitong palitan ng kaisipan, ng dialogo, ng usapan, o magkakaroon ng usapin, ay hindi nagiging one-sided ang mga tao. Meron silang nakikita, meron silang pwedeng piliing paniwalaan, na pe-prevent yung misleading. Kumbaga nakikita ng malaya yung reaksyon ng mga tao sa ganitong bagay. Kumbaga hindi siya magiging parang galawang komunista, hindi siya ganon, hindi siya mapipilit yung mga tao na bilhin na lang to dahil walang pangit na komento. Kundi bagkus nagkakaroon ng transparency, hindi na filter kapag ganito ang makikita mo na mga bagay sa internet o kahit kung saan ka man naroon. So kung hindi talaga maganda yung ginawa nila, sila rin yung masisira, hindi nila na-maintain o hindi nila ma-maintain yung na-build nila na relasyon sa tao. Pwede silang bumagsak, pwede silang pumangit, pwedeng masira kung tunay na hindi kaya-aya yung ginawa nila or pangit or ano man. So yun na nga guys, yan lang yung mga masasabi natin dyan. Kayo ba, ano masasabi ninyo sa bagong commercial ng RC Cola? Ito ba yung maganda? Ito ba yung sakto lang? Ito ba unique? Lalo ka bang bibili pagka ganyan? Dapat ka bang bumili ng mga soft drinks? Ano ba? Comment down below kung ano masasabi mo sa usapin na ito. Pag-usapan natin yan sa comment section. At syempre kung bago ko lang sa channel natin, marami ay hindi nagsasubscribe, dumadaan lang, nanonood lang. Subscribe na kayo guys para updated kayo sa mga video nating parating. So see ya ulit sa susunod na video. See ya!